Ang daming mga BMW. Oh, sa kanya pala yun. RT. F800. Dito. GS. F900 din pala to. Kala ko, ano, F900. GS13. Nakrapubik mga kwan nila ah. Tambutso, nakrapubik. Dito. Scooter, gawa ng Bodge. Bukit. Adventure. Ano to? F900? F800. Dami dirt. Yan ang motor. Adventure. GS F900. Ano to? C650 Sport BMW. Dito, Scrambler Zontes. F900 naked bike. Dito, F900 GS. Ito, adventure. Yan. GS 1300. Oh. Wow. Wow. GS. B-Strom R12 B-Strom. 19 rim pala yung B-Strom. Pag pinapansin mo, para siyang hindi, para siyang 17 rim, pero 17-19 yan. Parang hindi halata na malaki. Maxim. Nandito na ako sa harapan, mga kotse, mini, at mga BMW. May mga motorcycle pa doon. Mini. Pupunta tayo doon. Titignan ko yung GS450. GS450 Adventure. Nandito na ako sa loob ng BMW. Dito mga jackets, mga helmets, mga guantes. Dito yung mga titignan na motor. 1800cc. Hindi ko alam. Jacket. Nandito yung mga motor. BMW S1000 RR ito. Ano to? Naked bike. R12. Wala naman yata sila yung kwan. F450. Tinanong ko yung 450 GS pero wala pa daw. Sa May pa daw darating. Sa Mayo pa darating, sabi nila. Kunin na lang namin yung number mo tapos message ka namin pagka dumating na yung 450 GS, sabi nila. So binigay ko yung number ko. Tignan na lang natin itong mga nandito. Oh, F900. Matataas sila. Hindi ko kaya. Tignan mo nga naman to. Ang laki oh. Scrambler siya. Ang laki 1821 yata siya. R12 GS Scrambler. Ang tangkad. Nakakrapubi. Ito nga lang, F900, ang laki, ang tangkad na siya. Ano ba to? 17 rim, 1719. GS. Nainitan na ako. Ang init dito sa loob.
Electric. Yun, may isa doon, red. BMW, mamahalin. Ayun yung El Corte Inglés. Oh, ang mahal. 6,000, 11,000 kilometers. Sa mga second hand ito. Maganda rin tong F900. O, para siyang Africa Twin. Kasi 2 cylinder lang siya eh. 19, ano to? 18 rim? 17, 19 siguro. Hindi ko makita. Oh, 21. Ba't ano kayang pinagkaiba nito? Para siyang square body. Dito mas maganda ito, mas matulis. 21,800. 22 kilometers. R1300 GS. Anong pinagkaiba kaya nito? Ba't ito parang square? Yan o, square. R1300 GS din. Ba't ganun? $17,000. Yun, pang touring, ang ganda. Pero pang touring, 17 rim. Ito pang Guardia Civil, pang mga pulis. Touring R1250 RT, 21,000. Ito yung carbon XR Sports Touring. Sport Touring din yan. S1000. $17,000. 1250 RS. Ito yung magandang gulong. Ganyan susunod na gulong. Bilhin kong gulong sa kwan ko. 500X. S1000R. Dito yung mga sapatos nila. Helmet, pang adventure helmet oh. 700 euro. Wah. Tingnan mo naman ang tsura. Pang adventure kasi nga para siyang motocross na may ganito siya oh. Visor. Para pagka madapa ka sa lupa, tutusok yan. Malayo sa mukha mo. Kaya ganyan yung mga pang motocross. Pag madapa ka sa lupa, protection. 700 euro naman. Ayun nga. Ito, wala. Basta 700 na siguro lahat yan, mga yan. Mga BMW. Ang ganda, Evo. Wala man silang kwan. Wala naman silang presyo itong mga to. Oh, 758. Jackets, leathers. Pang mamahalin dito, pang mayaman. Maintenance pa lang ng motor, mayaman ka na dapat. Kasi mahal ang maintenance ng BMW. Mga gamit ng BMW mahal. Dito na ako lalabas. Ganito yung disc niya. Parang ceramic. Ay, hindi naman siya ceramic. Steel naman ito. Manobela. Ito. Carbon fiber na kwan. Side mirror. M4. Para siyang Mustang. Carbon fiber din pala yung kwan niya, hood niya. Oh, may carbon fiber. Carbon fiber dyan. Carbon fiber dyan. Ito yung ceramics. Tignan mo, may crack. Ceramic disc. Nag-crack. Labas na ako. Dito pala may harapan pala dito. Doon ako, nag-ikot pa ako sa loob. Dito pala harapan, pwede pumasok.
Dito na ako. Ano kayo nagkaiba nito? Parang square siya. GS din. 1.3. Haha. Lakas. Malakas lang sa gasolina. Malakas lang sa gasolina. Alam mo yung gas tank nito? 20 liters. 20 liters. 20 litros. Ewan ko. 30 liters na yata to eh. Yung mga luma, 20 litros. Yung mga bago, 30 litros. Uwi na ako. BMW. Parang kay Kuya Fox at saka Kuya ko Salito. Naka BMW. Adventure. $500X. Honda ko. Ito mga BMW, okay naman kasi walang mahal. At saka, pag nagloko ang kwan nito, ang brake line kasi nila dito para sa kwan KTM electronic brake, hindi sila yung talagang traditional na i-press mo yung liquid pupunta na doon sa caliper. Ito pag press mo meron pa siyang makina yun pa yung magtutulak para i-brake, i-preno ang kwan, ang mga calipers. So pag nagka-problema ka, malaking gastos na naman yun. Hindi basta-basta na pag sa mga Japanese bleed mo lang tapos okay na, maglagay ka ng brake fluid, okay na. Dito may electronic siya sa preno. Pag nagkwanlo ko doon, hindi basta-bastang naayos, kailangan talaga sila talaga. So sisingilin ka ng mahal kasi hindi pwedeng basta-bastang kung sino-sino lang.